Si Henry Jones Sr., ang ama ni Henry Indiana Jones Jr., bilang isang arkeologo, naipasa ni Henry Sr. ang kanyang hilig sa mga sinaunang bagay sa kanyang anak, na isa ng Boy Scout noong taong 1912. Sa isang ekspedisyon ng mga scout sa kabundukan ng Utah, natuklasan ni Indy ang isang grupo ng mga magnanakaw na nagnanakaw ng pambansang kayamanang tinatawag na The Cross of Coronado, na nagmula pa noong taong 1520 mula sa isang sinaunang Yunggib. Naniniwala si Indy na ang mga pambansang kayamanan ay nararapat na ilagak sa isang museo. Ninakaw ni Indy ang napakahalagang artepakto at tumakas gamit ang kabayo. Hinabol siya ng mga magnanakaw habang siya ay sumampa sa isang tren. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang tren ay may kargang mga hayop para sa isang sirko. Nahulog si Indy sa isang tub ng mga ahas. Dito nagsimula ang kanyang takot sa mga ahas. Nakipaglaban siya sa loob ng kulungan ng leon gamit ang isang latigo. Nang makauwi si Indy, dumating ang sheriff kasama ang mga magnanakaw at pinilit si Indy na isauli ang artepaktong kanyang kinuha, na inaangkin ng mga magnanakaw na kanila raw. Bago sila umalis, ang pinuno ng mga magnanakaw ay inilagay ang kanyang fedora hat sa ulo ni Indy. Noong 1938, ipinakita si Indy na nakikipaglaban sa isang lalaki sa isang barko. Ang lalaking bumili ng Cross of Coronado at nakuha muli ni Indy ang krus dahil naniniwala pa rin siyang ito ay nararapat ilagak sa isang museo. Pagkatapos nito, habang nasa universidad si Indy, nakatanggap siya ng isang brown paper package mula sa Venice na agad niyang inilagay sa kanyang bulsa. Pagkaraan, dinampot si Indy ng 3 lalaki at dinala siya kay Walter Donovan, isang kilalang taga-suporta ng museo. Si Donovan ay isang mayamang negosyante ng langis at sinabing ang kanyang pangkat ng mga Draper ay nakahukay ng isang piraso ng stone marker mula ika-12 siglo sa Ankara. Ang marker ay tumutukoy sa Holy Grail, ang saro na ginamit ni Jesus sa huling hapunan, at ang tasa na tumanggap sa kanyang dugo pagkatapos ng krusipiksyon. Ang saro ay ipinagkatiwala kay Jose ng Arimatea. Pagkatapos ito ay nawala sa loob ng 1,000 taon, hanggang sa natagpuan ito ng 3 kabalyero mula sa unang krusada. 2 sa mga kapatid ang lumabas mula sa disyerto, makalipas ang 150 taon mula nang matagpuan ang Grail. Naglakad sila pabalik sa France, ngunit isa lamang ang nakarating. Bago siya namatay, ibinahagi niya ang kanyang kwento sa isang Franciscanong praile. Sinabi ng kabalyero sa praile na may 2 marker na iniwan, na kapag pinagsama ay magbubunyag ng eksaktong lokasyon ng Holy Grail. Ang 2 marker ay itinatago sa magkaibang lokasyon, at kapag pinagdikit ay bubuo ng isang kabuuang tablet na may impormasyon ng kinaroroonan ng banal na saro. Ibinunyag ni Donovan na ang kanyang pinunong mananaliksik na siyang nakahanap ng 2 marker na may aktwal na lokasyon ng Grail ay biglang nawala. Napag-alaman na si Henry Jones Sr. ang siyang nagtukoy na ang 2 marker ay nasa libingan ng 2 kapatid na matatagpuan sa Venice, Italy. Ipinakilala ni Donovan si Dr. Elsa Schneider, ang katulong ni Henry, bilang taong nagpabatid sa kanya ng pagkawala ni Henry. Ang laman ng package mula sa Venice ay tala-arawan ni Henry, na naglalaman ng lahat ng nalalamang impormasyon tungkol sa Holy Grail. Pagdating sa Venice, nakilala ni Indy si Elsa Schneider at ginamit nila ang huling pahiwatig na iniwan ni Henry upang matagpuan ang 2 marker. Ang mga lagusan kung saan matatagpuan ang marker ay lubog sa langis, at ito ay sinilaban ng isang kulto na determinadong pigilan ang sinumang makadiskubre ng Grail. Ang pinuno ng kultong ito ay si Kazim, na namumuno sa Brotherhood of the Cruciform Sword, isang lihim na samahan na inilaan ang kanilang buhay sa pagprotekta sa Holy Grail. Nakatakas si Indy kasama si Schneider, ngunit sila ay hinabol ng kulto. Nahuli ni Indy si Kazim upang alamin kung nasaan si Henry,
at nalaman niyang nakakulong ito sa kastilyo ng Brunwald sa Germany. Sinabi ni Kazim na handa ang kanilang kulto na gawin ang kahit ano upang mapanatiling ligtas ang Holy Grail. Tinanong ni Kazim si Indy kung ang hangarin ba niyang hanapin ang Grail ay para sa sarili niyang karangalan o para sa karangalan ng Diyos. Pagkaraan, pinag-aralan ni na Indy at Marcus ang mga marker at kanilang natukoy ang pangalan ng isang lungsod, Alexandreta, na malapit sa makabagong lungsod na Iskenderun. Nahanap ni Marcus ang mapa ng paghahanap sa Grail sa tala-arawan ni Henry. Naglakbay si Indy patungong Germany at natuklasan niyang matagal ng kasabwat ni Walter Donovan si Elsa Schneider at nais nilang angkinin ang Holy Grail para sa sarili nilang kapangyarihan at walang kamatayan. Kinuha ni Walter ang tala-arawan ni Henry. Nawala ang pahina ng mapa dahil si Marcus ang may hawak nito. Iniwan ni na Walter si Henry at Indy na nakakulong sa kastilyo, ngunit nagawa nilang makatakas. Samantala, si Marcus ay nasa Iskenderun at doon niya nakatagpo si Salah. Ngunit hindi nagtagal, hinarap sila ng mga ahenteng Aleman. Nadakip si Marcus ng mga Aleman at nakuha nila mula sa kanya ang mapa ng paghahanap sa Holy Grail. Nais ni Henry na mabawi ang tala-arawan dahil ito ang naglalaman ng mga patibong ng Grail at ang susi upang malampasan ang mga ito. Naglakbay sina Henry at Indy patungong Berlin sakay ng motorsiklo. Doon, nahanap ni Indy si Schneider at nabawi ang tala-arawan. Habang nasa Berlin, nasindak si Elsa sa ginagawang pagsusunog ng mga aklat ng mga Nazi. Nang makita niya si Indy, hinayaan niya itong makatakas dahil may simpatya siya sa layunin ni Indy. Ngunit inambush sila ng mga Nazi na pinamumunuan ng malupit na SS Colonel Ernst Vogel. Halos hindi sila makaligtas. Nakasakay sila sa airship at kalaunan ay tumakas gamit ang isang eroplano. Habang tumatakas, nalaman nila mula kay Salah na si Walter Donovan ay papunta na sa Jordan upang hanapin ang Holy Grail. Binayaran ni Walter Donovan ang Sultan ng Jordan gamit ang isang Rolls-Royce Phantom upang makuha ang kanyang pahintulot na ipagpatuloy ang paghahanap sa Holy Grail sa kanyang nasasakupan. Si Kazim, na nagsisilbi sa hukuman ng Sultan, ay ipinadala upang pigilan ang ekspedisyon ni Walter. Sabay na inatake ng kulto at ni Indy ang karaban ni Walter. Sa gitna ng labanan, napatay si Kazim ng mga tauhan ni Vogel habang nailigtas ni Indy sina Marcus at Henry. Kahit pa si Vogel ay nahulog mula sa bangin at namatay. Nagpatuloy si Indy sa paghahanap ng Holy Grail habang hinahabol siya ni Walter Donovan. Narating ni Indy ang templo na nagsisilbing daan papunta sa silid ng Grail. Pagdating ni Walter, binaril niya si Henry at pinilit si Indy na kunin ang saro upang mailigtas ang buhay ng kanyang ama. Matagumpay na nalampasan ni Indy ang mga patibong. Only the penitent man will pass. Lumuhod siya upang makaligtas sa umuunday na blade. Only in the name of God will you pass. Tumapak siya sa tamang mga letra ng pangalan ng Diyos. Only the one with faith will pass. Tumalon siya sa tila walang daan ng bangin at napatunayang may tulay doon. Nakarating si Indy sa silid ng Grail at doon niya nakita ang ikatlong kapatid, ang huling kabalyero na naiwan upang bantayan ang Grail. Siya ay matanda na at matagal nang naghihintay ng susunod na kabalyerong magpapatuloy ng kanyang tungkulin. Pinili ni Indy ang kopang yari sa kahoy, ang Carpenter's Cup, samantalang ang ibang tasa ay gawa sa ginto at may mga hiyas. Tama ang kanyang pagpili, sapagkat iyon ang tunay na Holy Grail. Namatay si Walter matapos niyang uminom mula sa maling saro. Hindi ang tunay na Holy Grail. Ginamit naman ni Indy ang tubig mula sa tamang saro upang pagalingin ang sugat ni Henry at naligtas ang kanyang buhay. Ngunit si Elsa Schneider, sa kabila ng babala, ay nagpasya pa ring tumakas dala ang Grail. Dahil dito, nayanig ang templo at nagkaroon ng malaking lindol. Nahulog ang Grail sa isang siwang sa lupa at napadpad sa gilid ng bangin. Tinangka ni Schneider na kunin ito, ngunit nahulog siya at namatay. Si Indy rin ay halos mahulog habang inaabot ang Grail, ngunit pinayuhan siya ni Henry.
Bitawan mo na anak. Sa huli, pinakawalan ni Indy ang Grail at pinili ang buhay kaysa kasakiman.